Magandang gabi po sa inyo lahat. Pwede po tayo magsiupo. Yan. By the way po, ako po ay si Brother Mark. Kaibigan po ako ni Kuya D. Ako po ay nanggaling sa isang lungsod na medyo kapitbahay lang po ninyo, Malabon City. Lapit-lapit na. Pag kumarating doon si Kuya D, sabi ko sa kanya, ang galing mo, na-empower ako talaga sa'yo. Pero sabi niya, mas na-empower ako sa'yo. Dahil kasi, siguro ito niya po nakikita yung aming perception. Tapos ano sabi ko, kakaiba talaga itong Ate Jenny si Brother D. Talagang parang parehas kami. Eh, dumating ako dito kanina, nakita ko yung logo ninyo. Same na same sa amin. Isa ang pinagtutungkuhan, pero totoo lang. Pero ngayon, sabi ko, Brother Ding, bakit ako pupunta dyan sa inyo? Sabi niya, mag-talk ka doon. Magpakilala ka doon. Ikwento mo ang iyong buhay. Pero alam nyo, isa yan sa kinahangaan ko ng lubusan, si Kuya Ding. Grabe. Kung ang bansag sa akin, ako daw ay nagsashotgun ng tao. Eh si Brother Ding naman nagkakamyon ng tao, no? Pag nagturo kanyon, no? Magaling talaga siya. Pero ngayon, gusto ko po kayong makilala. Sigurado, dahil hawak kayo ni Brother Ding, lahat kayo nakapag-CLSS na, tama po ba? Naranasan niyo na yun, tama po ba? Yan. At matagal na rin po kayo sa simbahan, tama po ba? Kuya Ding, ano pa ba ito? Ako dito. Eh lahat pala alam na. Siguro gawin na lang po natin yung isang katotohanan. Ang CFCI, binuo ng isang katotohanan na akala ng tao ay yun ang totoo. Ngunit, ang ginagawa talaga natin sa simbahan ay masasabi kong totoong kasinungalingan. Amen? So ngayon, unang tinayo ko ang CFCI, akala nila ako ay protestante. Akala nila ako ay born again. No, ganun ang Catholic eh. Ganun yung Catholic. Pero kalubos-lubusan, nakita ng ating bagong Cardinal David, itong CFCI, maganda pala itinatahak. Dahil ang isang katotohanan doon, kapag tayo ay galing sa lipi ng Diyos, hindi dapat nagmumula sa atin ang pagkawatak-watak. Amen? Nung dumating si Kristo, pupunta siya sa mga iba-ibang kultura. Dahil po ako dito. Because ako sanay na may ganito eh. Ako yung preacher ng ikot eh. Minsan sumasayaw, sasayaw tayo ha. Ngayon, dumating si Kristo,
Hindi siya nagsalita sa bawat simbahan na yan ay mali. Yan ay sinungaling. Kundi pinuntahan niya lahat, at pinakilala niya, at ibinalita niya ng lubusan ang pag-ibig ng Diyos Ama. Amen? Taas ang kamay. Sino ang nagmamahal sa Diyos Ama? Wow! Talaga ba? Amen? Kunwari pinaghirap kayo. Pinaghirap, maraming sakit, mahirap, hindi pinalad ng magandang buhay. Ika nga, walang pera. Sino pa nagmamahal sa Diyos? Tayo, amen. So, siyempre, kapag ikaw talaga nasa ganyang level, paniniwala na kung mahal mo si Lord. Amen? Alam niyo po, ako po ay merong sakit. Ang sakit ko po ay 3 big brothers. Alam niyo po yung 3 big brothers? Ang sabi ng umopera doon kay Dr. kay First Gentleman Arroyo, kapag ikaw daw ay may sakit na ganito, hindi ka na daw tatagal. 1 week, 2 weeks, patay ka na. Ako po ay merong cyst sa 2 kidney. Kasing laki ng piso. Ako po ay may sakit sa liver. At ang aking kalahating heart ay kapos na sa kuryente. Galing, no? Pero ang pinakamaganda dito, binigyan niya ako ng isang magandang paghimagas. Ako po ay may skin cancer. Kaya sabi ng doktor, nung ako nagpapacheck up, naniniwala ako na pastor ka. Sabi ko, bakit po, Dok? Hindi ka natatakot? Hindi ako natatakot dyan. Kasi ang ganitong may karamdaman, hindi tumatagal ng 1 linggo. Patay na. Kinikwento ko kay Kuya Ding yun Kaya sabi ko, Kuya Ding, talagang hindi ako matigbak-tigbak. Amen? Totoo po yan. Siguro po, dahil po sa pinagturo sa akin ng Panginoon ang salitang pag-aaruga. Pag-aaruga. Ako po ay may ampon na parang 35 na kabataan sa isang bahay. Inampun po natin yun. At dahil doon ko naintindihan ang salitang simbahan. Amen? Iba-iba ang kwento ng buhay. Meron rape victim. Meron naman mga pinatay ang magulang. Meron naman broken family. Mga iniwan na parang walang katarungan o parang isang gulay lamang na itinawa. Isipin niyo ho yun, ako ay may 5 anak. Pero mga inampung ko malalaki na. Nandiyan po sila. Siya yung dalakan, at yung mga nasa likod. Yan. Kaya sabi ko sa kanila, kaya tawag ko nila sa akin tatay. Mahigpit ako hindi pa pwedeng gagawin ganyan. At dahil doon ko napag-aralan ang salitang Oplan, Kaltas. Sabi niyo nga po, Kaltas! Kaltas! Okay, pag sinabi mong Kaltas, ang Kaltas ay bawas, pinalit, binawas, tinanggal, kanselado, o kinansela. Next. Ang Kaltas ay dinisenyong inukit sa bato, kahoy, metal at iba pa. Ano po ba itong Kaltas na to, Brother Mike? Ito na lang po yung i-offer ko sa inyo. Napag-aralan ng CFCI, kasama ang mga SJ, kasama ang mga lisensya, na ang simbahang Katoliko sa bawat taon, 100,000 ang nawawala. 100,000 ang umaalis at tumilipas sa ibang sekta.
Kaya sabi ni Cardinal Ambo, kailangan magkaroon ng malalim ng pag-aaral. Kaya kami ay masusing humayo at revisyon sa iba-ibang mga street lugar para pag-aralan bakit nga ba tayo nakakaltasan? Bakit nga ba tayo nawawalan ng mga miyembro sa simbahan? Alam niyo sa amin, nagduro yung sikat na San Bartolome, kung saan nagpupunta si Kuya Ding. Ay, Kuya Ding, nandoon yan Dati, kapag ordinary days, puno na yun. Pagdating ng Sunday, parang ano yun parang itong antipolo. Walang hukay ang tahong ng kalsada. Pero ngayon, kahit Sunday, kalahati na lang siya. Patuloy na tayo nangangaunti. At alam niyo ba, sa isang pag-aaral na mula sa Roma, mga 2030 tao o 2035, wala nang magsisimba sa Catholic. Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Pinag-aralan po namin. Pag tinignan mo sa kaltas, bakit ba nga nawawala ang miyembro? Sino nagsisimba rito? Nagsiserve sa simbahan. Pero ba? Oh, meron. Yan. Dito, meron. Ano po ba nakikita natin sa loob ng simbahan? Totoo. Yung Diyos o yung nagsiserve? Yung nagsiserve. Yan po talaga, galit na galit ako dyan. Yung mga nagsiserve na yan, lalo na kapag galit na galit talaga ako dyan. Lalo na kapag nagsasalita na wala naman talagang alam lang. No? Meron po ba sa simbahan ang salitang chismisan? Meron. Siraan. Sipsip sa pare. Meron. Kailangan nasasabi siyang magaling. Meron. Siya kailangan na nauuna. Meron. Siya kailangan pakinggan. Meron. Ibig sabihin, siya dapat ang lahat ng number one sa simbahan. Dahil kapag gano'n ay meron, yun ang mga nagtutula sa tao na lumabas ng simbahan, kaya tayo nakakaltasan. Amen? Sa malalim na pag-aaral, bakit nga ba merong nasasaktan? Bakit merong nananakit at merong nasusugatan? Hindi dahil kasi masama ugali niya o hindi dahil sa mabait na pagpusa. Nakita namin, ang dami kasing mga edukado sa simbahan, masyado mataas ang kaalaman. Ngunit kapos sa karunungan ng Diyos. Amen? Isipin niyo. Nakita niyo ba o natanong niyo ba sa mga kasama niyo kung meron kayong apo, anak, pamangkin, Iglesia ni Cristo ang magiging boyfriend, papayagan niyo? See? Sasabihin mo, ay! Mag-asawa ka ng iba, huwag lang yan. Katoliko ka. See? Ano ang natutunan mo sa Catholic Church? Kahit hindi mo sinabi ang paratang na mabigat, ngunit sa puso't isipan mo, doubters ka na. May doubt ka. Na sa puso't isipan mo, ang totoong kakulangan sa karunungan ng Diyos. Amen? Alam niyo po, nung ako ay conductor sa isang simbahan, lumaban kami sa showtime. Nanalo po kami doon. Lumaban kami sa Telesadong Pinoy, nanalo po kami doon. Ako po ay isang direktor. Yung Direct Mark Reyes, ako po yun. Ako po yung nini-ari ng YFM. Yung naririnig nyo. O isipin nyo, nagtotok po sa charismatic. Di ba po? Ngayon, sa simbahan, dahil sa ako din ay nagtapos ng music liturgy, ako po yung arranger. Ako po yung nagsusulat at maraming mga inaraig yung kanta.
Nakikita ko kagad sa simbahan, kapag magaling ang choir mo, magagalit ang ibang choir. Tama ko ba yan? Tama. At sasabihin, ayaw namin makasama yan. Mayayabang yan. Kaya naman ang sinasabi ng bata, Tay, saan tayo nagkamali? Sadyang naging magaling lang naman tayo dahil tayo ay humingi ng awa sa Diyos. Amen? Yung mga nagsasalita, yun ang mga kulang sa pag-aaral. Yun ang kakulangan ng ating pari. At alam niyo ba yung kulang ng pari? Hindi dapat yun ang issue. Yun ang pinuunan ng mga karismatik. Hindi lang kayo dapat listener. Ilang taon na kayo dito? 6. 6 years naman, pambihira. Ako, 2 years lang ako dito. 6 years, hindi lang dapat kayo listener. Preacher na kayo. Wala pa kayong maikikwento paano nyo na-encounter ang Diyos. Paano mo ba, Brother Mark, nagkakaroon ng karunungan? Eh kasi kadalasan sa simbahan, pag nakita sa sister, wow! Sister! Well, naka-18 carats ka, sister. Di po. White gold lang po ko, galing ng Singapore. Di ba? Ganun eh. O di syempre, sasabihin naman doon sa pare. Okay yan, Father. Talaga ba? Naku, Father. Madaling kausap yan. Talaga ba? Oo, tao yung katabi niya. Si Donna Salud. O si Donna Salud. Maldita dati yan. Sobrang ang business niyan. Pero nung namatay na at may sakit na, naku, pag-ibig mo lang sa misa yan, Father, 30,000 kan. Kaya naman gagawin ng pare. Mapalat po tayo. Kasama natin si Doña Salud. Isa siyang anghel ng ating parokes. Pero dito naman, parang naman buti kay gumagano na po. Sabi naman. O mamaya, napoon ng pera. Hindi tayo katabi. Mayabang talaga. Napot ang para. At 5,000. Kumuha checking. Dahil checking. Father, 50,000. Pambili mo ng Jollibee. Ganyan po ba sa simbahan? Meron. Yun ang sinasabi kong kasinungalingan. Tama ang sinasabi na matatanda kung anong tinanim mo, siya ang aanihin mo. Amen? Kaya yung pangangaunti natin, kawawa ang mga batang nilang na ito. Ito ba yung mga batang ito? Tingnan nyo, sino pinakabata rito? Lakad ako ng lakad, no? Parang anong akin to, no? O, sino? Ikaw? O, baka naman ikaw. Lahat kayo ay mga awit? Naku! Yung mga gantong bata, sino nag-recruit dito? Sino nag-recruit dito? Mga anak ko, patay na? Yung nag-recruit sa inyo, hindi umatay. Tapos kayo umatay. No? Alam nyo, kapag kayo nag-recruit ng isang kaluluwa, meron na naman kayong dagdag na blessing kay Lord. No? Eh siyempre, papalikan nyo ako. Pag CFCI ka, gano'n na ka. Gano'n ang mga taga-CFCI eh. Pag kinausap mo, patunayan mo nga. Diba? Kaya mamaya, susulit sa akin na pa. Kaya namin na pa. Oo. Eh, kung may blessing, nasa saan yung nag-recruit? Yun nga po yung sinasabi ko. Nawawala dahil sa maling kaalaman. Ang kaalaman ay bunga ng kayabangan. Kasakiman ay bunga ng kayabangan. At lahat ng masama, nagbubunga to ng kamatayan. Amen? Pero yung mga batang yan, o mga bata, pakinggan nyo ako. Pakinggan nyo ako. No, dahil ako'y bata rin. Nung ako ay lumalaki, galit na galit ako sa mga ganyan. Ayoko makasi ng oras dyan. Nakakainip yan. Nakakabagot. Totoo. Naranasan ko ang pare, baliktad, hindi nakaharap sa tao, nakatalikod pa.
Nung ako'y nagsakasal, pinapalo ko yung kamay ko nung pare. Oh! Kaya wala talaga akong naintindihan. Pero ngayon, gusto ko maintindihan nyo, mga bata, pakinggan nyo ako, ha? Kayo din. Kung bakit kayo nandito. Ha? Tignan po natin. Bakit kaya? May 5 dahilan. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ha? Kaninong salita kaya ang iniintindi ninyo? Bakit kaya hindi nag-grow? Kaninong salita? Minsan plastic tayo eh. Ang ganda ng hobby ni Father. Talaga. Tapos minsan, yung preacher doon, buti na lang, wala si Brother Ding. Meron isang preacher doon. Yung dati kasamahan ni Brother Ding, yung nangangalap. Ang galing magpatawa. Galing! O, pag tinanong, anong message doon? Ewan ko, basta ang galing. Magpatawa. Tumawa kami ng tumawa. Ayun. Yung salita ng Diyos ang hindi naintindihan. Kaya hindi tuloy nag-develop. Tapos, yung iba sa atin, mangangaral pa. Ito pa yung mga pangaral ng mga bobo, ha? Pakinggan niyo ako, ha? Alam mo, anak, pag naglingkod ka kay Lord, talagang maghihirap ka, magsasakripisyo ka. Naku, galit ako dyan. Galit ko talaga ako dyan. Hindi totoo yan. Pag naglingkod ka kay Lord at ipinangako mo ang buhay mo, gagamitin ka niya, palalakasin ka niya. Paano ka mag-empower? Walang power! Hindi ka pwede. Pag naglingkod ka kay Lord, bakit ka naghirap? Ganun po talaga. Sasabihin pa ng mga loko-loko, yung mga bobo, sinusubukan ka lang ni Lord. Hay! Huwag kang bibitiw. Ang Diyos sinusubukan ka lang. Hindi mo pagtubok ang kailanman ng magulang sa anak. Siya nagbigay ng buhay, tapos susubukan niya. Ano yung pinaglalaroan niya tayo? Amen? Sabi nyo kanina, naniniwala kayo na mahal tayo ng Diyos. Sabi nyo, mahal din nyo ang Diyos. Kung talagang totoo, kilala nyo dapat ang ating Ama. Tell me, sino nagbabasa ng Bible every day? Taas ang kamay. Sino? Tell me that po. Iyan pala sinasabi ko O, sino ang nagbabasa ng Bible? Isa lang. 2. Tapos sasabihin nyo, magaling ang preacher, ang husay na bless kami. Paano kayo na-bless? Hindi naman kayo nagbasa. Naintindihan nyo ho? Amen? Pansinin nyo pa. Ito pa yung isa pang mali. O mga bata, pakinggan nyo ako, ha? Pakinggan nyo ako, mga bata, lalo rin kababaihan dito. Sino ang dalaga rito? Ay, lahat pala to, dalaga? Lahat. Sino ba ang dalaga? Sino ang dalaga rito? O sino yung natatandaan nyo nung dalaga pa kayo? Nasa kamay. Yung nilikawan nung dalaga pa siya, taas ka kamay. Ha? Hindi nyo na natatandaan. Wala pa nang ligaw sa inyo nung dalaga kayo. Meron po ba? Wala. Ito pa. Kapag sa simbahan, naku, ang Diyos mabait yan. Mauunawaan ka ni Lord. Kahit pangit yung damit mo, kahit ganyan lang ang sarili mo, basta't na sa puso. Pasok yan kay Lord. Pag niligawan, eto na. Darating yung anak ni Ayala. Mami! Dumating po ba yun sa Bombay? Kabit. Yung sala. Yung tinago natin COVID na sala, ilabas nyo, darating yung anak ng isang mayaman. Todo-todong pagpapaganda. Ang mukha, gustong burahin, kahit ang pangit. Make up.
No, kay maitim, gusto niyang pumuti. Oh, hindi pa nakuha, nag-glutathione. Isipin niyo kasi nungalingan na yun. Pakita mo, pangit ka na, nangarap ka kung kumanta. Oh, tapos sasabihin ng pare, katawan ni Kristo. Ganun pa gagawin mo. Amen. Sinungaling ka na, gusto mo pang umalingan ka pa. Amen. Kaya hindi niyo po ba ako? Pagdating kay Lord, pwede na yan. Basta't nasa puso ang iyong paglilingkod. Pagdating kay Lord. Pero kapag sa ibang tao, maganda. Okay. Pag mag-apply ng trabaho, nakamerikan. No? Pa-endes-endes, poking pa. Pero pagdating sa simbahan kay Lord, pwede na yan. Ang Diyos naman, maunawain. Kita mo, sino nagtuturo ng gano'n? Diyos, sa pala. Pwede na yan. Huwag ka na mag-alala. Ang Diyos, maunawain. Di ba naiisip natin? Oo nga, no? Maunawain ng Diyos. At wala kang kausap. Hindi niyo ba naisip? Demonyo nagtuturo yun. Saan ka nakakita ang isang hari na niniwala kayo? Hari, amazing grace niya eh. Hari, tinuturing yung hari. Tapos haharap lang kayo ng pangit. Isa na kayo ng pa. Sabi niya, Father, magbigayan daw tayo. Oh. Di ba naman? Pero sabi ni Father, humayo daw tayo at pagparami. Tingnan niyo, ang laking mali. Dahil doon, nangangaunti tayo. Amen? Kayo po ba may mga anak? Napalo na ninyo. Amen. Oo, kasi nasabi sa Bible yun, sawayin mo na may kapagsikan. Ngunit hindi mo kapatayin. Amen? Kung napalo niyo anak niyo, di ba, ganun din ang Diyos Ama. Kung meron tayong ayaw sa ating mga anak, ganun din ang Diyos Ama na ayaw niya tayong maging walang halaga. Sino nagpapahalaga sa Lord? Kay Lord. Sino nagpapahalaga? Ano ang inyong binalik handog kay Lord kung nagpapahalaga kayo? Sige nga. Minsan naniniwala kayo eh. Minsan ganito eh. Lord, 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 Lord. Well, wala pala akong sample dito. Pali natin, kunwari ito. Lord, Lord, maraming salamat sa offer ko nito, Lord. Hiniling namin, ibalik niyo po sa kanila ito ng sisik-liglig. Umaapaw. Eh, pag naglagay nga kayo ng offering, eh, ayaw mo kumalahati. Kasi ilingin mo, umaapaw. O, diba? Kasi nungalingan yun. Hinihiling mo sa Diyos, ibalik mo sa mga dito na umaapaw. Eh, ikaw nga magbigay. No, salamat sa iyo. Ting, pong, ting, pong. Dapat gano'n ang bigay kay Lord. O, pag kay Lord, todo yan. Amen? Todo talaga yan. Gusto ko uli kayo ng maniniwala. Alam niyo, ako ay kumikita ng milyon. Ibinibigay ko sa community. Wala po akong ganitong speaker. Alam ni Brother King yan. Yan ang kasinungalingan. Mahal niyo si Lord, pangit speaker niyo. Tadating, hindi na kaya ako. Baka nagagalit ako ng membro mo rito. Baka patuwingin na ako, ha? Oh. Amen? Pag alam niyo mahal niyo si Lord, magpaganda kayo. Oh. Mananalangin kayo. Lord, 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 Lord. Pag may exam po kami bukas, gusto na pumasa. Kawawa naman si Lord. No? Lord, kapos po kami, wala po kami pabayad ng kuryente, puputulan po. Lord, tinatakasan na po namin ang Bombay. Tulungan mo naman kami.
No? Puro gano'n na lang. Wala ba kayong sinubukan ganito? Lord, kamusta ka? Bakit natitiis po kami? Kasi ang salbahe ko eh. Pag umaatin ako ng simbahan na prayer meeting, gusto ko yung binibigyan, hindi ako yung nagbibigay. Pag nagkwento ko, Lord, sinasabi ko ang bait ko. Kasi yun ang napakagandang sabihin, ang bait ko. Hindi ko naman sinasabi. Babaero ko. Alam niyo po ba na ako'y nagkaroon ng babaeng 247? Pag nagkaroon ka ng ganito, anak na pogi. Amen? Oh. Eh, kapag ganun po, wala. Mapay po ko, nag-aaral ko sa seminaryo. Walang nagdasal kay Lord na kung paano siya umiibig sa ating makasalanan. Amen? Kailangan nyo maintindihan, hindi na kayo sugatan. Kung naghihirap ka, eh hindi. Bakit? Kasi gusto mo yun. Eh kapag gusto mo magpapogi, magagawa mo yun. Pag gusto mo magkapera, magagawa mo rin yun. Pag gusto mo umiyak, eh kasalanan mo yun. O bakit natin sinisisi sa Diyos? Pagsubok lang yan. Huwag kang bibitaw. Ako, ginawan mo pa ng magandang kanta. Huwag kang bibitaw. Eh si Lord naman, nagahari na yan. Kaya dapat ang tanong nyo, Lord, umiiyak ka na ba sa amin? Kasi akala namin, kami mga Katoliko, na mahigit mula kay Pedro, akala namin, nagiging mabait kami at nakakasunod kami sa kalooban namin. Mga kapatid, nakita niyo ba yung mga anak ko? Yan ang una kong turo. Pagkaharap ka sa Diyos, ibigay mo yung sarili ng maganda at malinis at mabango. Bakit? Sapagkat doon pa lang nagtuturo na tayo sa mga taong nakakakita sa atin. Na tayo talaga ay may totoong Diyos at pinaniniwalaan yung Diyos na yun. Amen? Makita mo niyo yung sasakyan namin? May tatak doon, CFCI, ang charismatic. Noong kabilang chapter, binilang ko na X100, pakita ni Quintin yan, ang charismatic. Bakit? Walang magmamahal sa community niyo, kundi kayo. Pag namatay kayo, akala niyo ba saan ang punta ninyo? Akala niyo bubuhati kay ni Mother Mary, gaganunin kayo? Pupunta kayo sa kingdom niya. Dapat yung tanongin, bagay ka ba doon? Sa pinagagawa mo ngayon, bagay ka ba doon? Eh, ayaw mo nga managot. Kanina, dumating ako rito para kumakanta kayo ng joyful. No? Yung mga alaga ko, kating-kating na, sumasayaw. Parang ako kuryente. Tapos bumaba ako, makita ko dito. Nakita ko yung mga tao, joyful na joyful. Siguro kasi, ang buhay ng Kristyano ay masaya tunay. Hey, masaya tunay. Hey. Doon pa lang, hindi na kayo naniniwala eh. Ngayon, maniniwala na kayo. Ako po nagpapatotoo. Nung ako sumanib kay Lord, tinanggap ko si Lord, pinatay ko ang lumang buhay ko. Ano sinabi ko? Tulad si Mama Mary, mangyari nawa ang kalooban mo sa akin, Lord. Binigyan ako sa kanas ng maraming sakit. Sakit dito, sakit doon, sakit dito, sakit doon, sakit doon, sakit doon. O, namatay ba ako? Hindi! Kasi sabi ni Lord kayo, sa isa ko na, sa demonyo, ito kayo. Gawin mo. Ngunit, huwag mong papatayin. Kaya pa kayo may karamdaman, huwag nyo kagad itatasal kay Lord. Dapat kayong
matuwa kapag may karamdaman ka, may problema ka. Ibig sabihin nun, effective ka. Ayaw ni Satanas, mapunta ka sa kaharian ng Diyos. Amen? At kapag naki-Lord ka na, ang sabi ko kay Lord, Lord, huwag mo akong bibigyan ng community, tapos bigla na lang darating yung maraming blessing. Sabi ng mga anak ko, bakit tayo? Iisipin ng tao ang Diyos natin, clown, magikero, Diyos ng mga tamad. Kaya tuwing nag-praise and worship kami, Lord, bigyan mo kami ng maraming trabaho. At babalik namin sa inyong ngalan sa pamagitan ng pagmimisyon at pangingisda ng mga kaluluwa. Ako po kasi magpapakamatay, lalugi ang kumpanya ko ng COVID. 17 million. Lugi, ubus. Hinanda-handa ko pa yung hintanan, papunta sa puno ng mangga. Pinag-isipan ko pa ng 3 araw, inisip ko o anong masakit, leeg pa o yung balat. Totoo po yan! Ito namang anak kong bunso, mukhang nilalakad ng lakad, ayaw ko pagtanan si Anton, ayaw ko pagtanan. Panay sama na, tatay, sama ko dyan. Hindi na ako binigyan ng pagkakataon. Sa isip-isip ko, buti na lang, no? Kasi masakit din yun. Amen? Ang galing ni Lord, no? Paano siya magbigay ng mga, heart and power? Kasi ang pagkakamali natin, tulog pa tayo. Hindi pa kayo totoong Kristiyano. Tumitingin tayo madalas. Next mo. Next. Ching! Ching! Yan na, saan yan? First of all. Yan. Yan o. Huwag mong tignan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Madalas ganun tayo tumingin. Madalas nagsuserve tayo sa mga nakaabino. Hindi nyo naisip, tinawag sila ng Diyos para maging Kristo sa panahon ngayon. Ang ginawa ng tao, nagpapasok ng demonyo para yung pare manhina, manlambot at makalimot sa kanyang tungkulin. Sabi ng iba, marami daw demonyo sa loob ng simbahan. Nakarinig na po kayo ng gano'n? Amen? Nakarinig kayo ng gano'n? Marami daw kaluluwa sa loob ng simbahan, mga multo. Nakarinig kayo doon? Amen. Naisip niyo, tinuruan tayo ng mali. Tahanan ng Diyos sa karoon ng mga masasamang espiritu. Nakita niyo ba si Kristo? May sinasapian. Naglalakad pa lang si Kristo. Ganun ang alakad niyo. Kumanap lang si Jesus Christ eh. Sabi ng sinasapian, Panginoon, lilipat lang daw siya sa baboy. Huwag lang daw siya saktan. Kalaman niyo po yun? Nabasa niyo po yun? Nakita pa lang ang imahe ng Diyos, ang mga masasama, nagpupulasa na. Pero doon sa simbahan, mali na kagad ang ating teaching. Kaya tuloy ang mga bata, nagkakandaloko-loko. Yan mga bata. Yan, itong batang ito. Ito, yan, ang tatlong batang yan. Di ba sinama nyo ngayon? Di ba? Amen? Kasama niya, di ba? Bata pa lang eh. Pag hindi sumama, korupsyon eh. Pag ayaw ko sumama, palo yun eh. Amen? Bata pa lang eh. Yung katikista natin. Ang gagaling na katikista natin, oh. No? Ang gagaling. At tinuturuan, grade 1, grade 2, grade 3. Wala rin magawa eh, kasi bata rin eh.
Pero kapag after na ng bata, may kasama pa ba kayo dito? Panganay ng anak, call center, abogado, manager ng bangko, kasama niyo pa ba rito? Eh Lord? Wala na! Bakit? Kasalanan niyo rin yun. Kasalanan niyo rin yun. Kasi idinukdok niyo sa bata, mahalaga ang pag-aaral. Yan ang magbibigay sa iyo ng buhay. Ng magandang future. Hindi ba sinasabi ng magulang nun? Hindi ba sinasabi yun? Sinasabi yun. Hindi natin naiintindihan. Why yung sinasabi yun? Mahalaga. Yan ang magbibigay sa iyo ng future. Doon pa lang, hinahamon mo na ang Diyos. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin lahat. Alam niya rin kung ano ang bukas mo. Pero ang ginawa ng tao, nilabanan natin siya. Tapos tuturuan natin yung mga bata. Simbang gabi ngayon, magsimba kayo. 24 na, magsimba kayo. Mga kapatid, tingnan natin yung 5. Bakit kaya kayo nandirito at bakit kailangan ninyo magmisyon? Bakit ninyo kailangan makinig kay Kuya Ding? Una, ikaw ay makasalanan. We are sinners. Sino ang walang kasalanan dito? O, kanyo? Ako lang pala? O, baba natin, nakakahiya. Pabagoy yung tanong. Sino ang makasalanan dito? Hoy! Magsitayin naman tayo! Ano kayo? Ano bira naman kayo? Hindi kayo walang kasalanan. Dinitas. Hindi naman kasalanan. Kaya kayo magkaas. Ano kayo? Alien. Oh. Iyan. We are sinners. Ikaw ay makasalanan. Pasok. Basahin po natin ito. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Mapapasa sa Roma 3:10. Pasok. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Palagay ninyo, nakarating na tayo sa kalwalhatian ng Diyos, kaya masungit ka, kaya mataas ang kilay mo, ayaw mo makipag-usap, galit ka dahil mabaho siya, hindi siya kumari mo, mayaman ka ito, mahina. Wow naman, heavy ka ha, parang ka nakadroga ha. Oh, grabe. O yan, alam na. Pwede kuwila kaya ako. Okay lang po. O next. Ikaw ay mamamatay. Sino naniniwala rito kung dito mamamatay? Lahat tayo ay mamamatay. Amen? Amen? Lahat tayo mamamatay. Sabihin natin, lahat tayo mamamatay. At tanong, sino gusto mauna? Ako naman gano'n. Brother, ba't makasya muna? Hindi na ako. Ikot muna ako kasi ako muna. Amen? Yun ang pinapaalala sa atin. Kaya tayo nandito, lahat tayo mamamatay. Gusto ko ipaalala sa iyo, pag ikaw mamamatay, ano sasabihin mo roon? Ano ginawa mo sa mundo? Nagpayaman po. Bumili po ako ng laptop ng hektarya. Yung basketball court ka ng gawain namin sa Inalas. Gusto ko nga na pong bilhin yan eh. So, at binili ko pa rin yung mapagkasimbahan doon. Wala baka madadala doon. Basa. Roma, sa East, 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? O yan. O, tandaan nyo ha, lahat tayo ay makasalanan. Pag ayaw mo magbago, kamatayan. Kaya kapag ikay namatay bukas, kasi ayaw mo pa rin magbago. O, yan ha. Basahin mo natin. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay yung buhay na walang hanggan. Paano? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Sa pamamagitan daw nino? Kristo Jesus. Sa palagay nyo, si Kristo Jesus ba nagsasabi nito? Tingnan nyo. Ang Diyos Ama. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng mga ibang religion, ba't kayo nakakatawa
Katoliko, sa kayo sa mga rebulto at Diyos-Diyosa, magagawa naman kayo. Amen? Kasabihin nyo, Hoy! Image lang yon. Kunyari, namatay ang nanay mo, nilagay mo sa altar, inunas-unasan mo. Kita mo, kamamanga na naman, sinungalingan na naman. Naintindihan nyo? Yan kasalanan kapag hindi kayo nakinig, hindi kayo nag-aral, hindi kayo nagbukas ng Biblia, mamamatay tayo. Amen? Laging Christ-centered. Laging ang buhay na kay Kristo. Laging nandoon. Next. Ikaw ay huhusgahan. O ginagawa natin yan Anak, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang uuwi ng gabi. Umuwi ka na ng gabi. Talo ka. Hindi mo pa tinatanong bakit siya nauwi ng gabi. Pwede naman talaga naipit sa traffic. Pero pilitan mo, yung ikaw ay tama. Mga kapatid, kung ayaw mong husgahan, huwag ka dapat maghusga. Amen? Basta, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Minsan lang tayo mamamatay. Dapat sa bawat ginagawa nyo hanggang sa pamamalengke, pakikipag-usap nyo sa mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo, kaalitan ninyo. Dapat naiisip mo, minsan ka lang mamamatay. Pag ikay mamamatay na, huwag ka na magpatawag na kamag-anak at habang umiri, Peli, ate, dito po ako. Patawarin mo, ate, ha? Mahal kita. Laging ganyan ang buhay ng Pilipino. Pag namamatay, nagpapatawaran. Teleserye talaga. Hindi pa yun. Kapag naburol na, may reunion. Kumpleto mga kamag-anak. Darating daw yung taga-Laguna, taga-Baguio, pati yung taga-Amerika. Dapat ang libing, ang burol, 5 lang. Gawin mo ng 2 linggo kasi darating si Chong. Sayang hindi nyo magbibigay ng 70,000 yun. May sobra pa. Di maiiwas sa atin si nanay. Ang nyo? Yung kasalanan ng batang yun, hoy! Kasalanan niya. Kung ano, tinanim mo, siya aningin mo. Kaya kung ang anak mo ay gano'n na rin ang paniniwala, mas matindi ang paniniwala ng apo mo, patay na. Next. Hindi mo maliligtas ang iyong sarili. Kaya yung sinasabi ko, anak, mag-aral kang maigi. Mag-aral ka, masumikap ka. Babaguhin ang future niyan. Maling-mali. Alam mo yung babaguhin? Walang itong ibang kahalintulad sa maililigtas ang buhay mo sa kahirapan. Walang higit niya na makapagliligtas sa pamagitan niya ni Kristo. Alam ng Diyos sa pangangailangan natin. Basta. Mula sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Magpapahiling kayo. Uy, nandiyan daw si Brother Lito. Brother Lito na dito. Brother Lito. Tila naman kayo. Charismatic. Naniniwala tayo. Pila tayo. Papatay ang ilaw. Dramatic na to. Pumatay ang ilaw. Tutugtog ang keyboard. Siyempre kayo naman. Lapit kayo. Kato malapit na. Tapos na pag gano'n kayo. Na gano'n kayo. Hindi, pagandaan pa ng pagsakyan. Pag nailig, malayo ka lang, gano'n pa lang, Nakita niyo. Tapos sasabihin ninyo, bakit kaya gano'n? Hindi kaya ako pinabayaan ng Diyos, kaya ganito pa rin ako hanggang ngayon. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Mahal pa rin ninyo ang inyong pera hanggang ngayon. Pag gusto nyo maligtas kayo ng Diyos, huwag nyo mahalin yung nakakasira sa pananampalataya, yung pera.
pera, kapangyarihan, trabaho, at kung ano pa. Ang mahalin nyo yung relasyon nyo sa Diyos. Pumunta kayo sa CFCI. Tanong ka kay Brother D. Wala kaming ganyan. Tama mo, Brother D. Wala kaming ganyan. Ang pinili namin, TV malaki. Totoo po yan. Bakit? Para mabasa ng malayo. Oh. Bumili kami 2 milyon. TV. Ipinaplas ka doon, mahal ka ng Diyos. Umibig ka sa Diyos. Ito, tinikis ninyo. Baka nga si Kuya din, tinikis nyo. Akin na lang yan. Akin na lang yan, nilakita rito. Huwag na tiisin. Tingnan yung sarili nyo. Tingnan, magtingin na kayo. Tingin kayo. Sabi nyo, kamusta ka? Okay tayo nyo? Oo. Nadaman nyo ba yung sagot? Nadaman nyo? Di ba hindi? Yan palang katotoo na yan. Pero at hindi ko kayo kilala, sa tingin ko pala, alam ko na kung anong kulang. Nahinto na kayo sa kauupo. Kayo ng upo, bukas pa kayo, may tungkod na kayo. Parang yung pinunta namin charismatic, ang dami daw, 1982. Puro-puduro sila. Kung tumating ako ron, 4 na lang. Sinalalalayan na. Ganun na, oh. 4 din sila. Isa naman, isa sa tuod. Hindi po kasi ako makasayang lahat ng work eh. Tignan ko, paano ba naman mo? Paano makapagpililigtas itong samahan na to? Amen? Yung mga bata niyan, minahal niyo ba? Oo, sisinungaling kayo sa akin. Mukhang di nyo, wala. Mga bata, binibili pa kayo ng Jollibee ng mga kasama nyo? Ha? Kailan? Pampasko? Oo. Mahalin niyo yung mga bata, kayo sa akin, bakit? Sapagkat dyan nakikita ang kaharian ng Diyos. Kapag nakakakita pa kayo ng bata pumapasok, love kayo ni Lord. Oh. Pero kapag kunyari, mainit ang ulo mo, ang init ang ulo mo, sensitive ka, nakita mo lang itong bata na ito, maharot, lakad ng lakad, kanina may tumayo pa doon, gusto yata ng bell trampling. No? Kung may mainit ang ulo kayo doon, kukuha kayo na tayo, ang gulo mo! Diba? Dapat yun ang kamustahin mo. Sister, bakit pa mainit ang ulo mo? Sabihin mo, ito, pakinggan niyo ako. Ito ginagawa ni Father Mark. Bakit ba mainit ang ulo mo? Hindi ko tinatanong, bakit mo siya sinasaktan? Bakit ba mainit ang ulo mo? Nilalapas ka. Kasi, niloko ko ng asawa ko. Hindi nakakaipuran pala. Ganito ginawa sa akin. Kas namatay, ang iniwan sa akin, utang. May makukuha ko sa SS, yung pala may pamilyang iba. Bintang ako ng bintang na may kabit, ano pala, ako pala kabit. Kaya wala ko yung nakuha ni isa. Diba? Oo. Kunwari si brother naman sinabi, ano sasabihin mo? Malas mo naman. Malas mo. Bakit? Yan ang pinili mo eh. Hindi mo muna tinanong. Bakit pa kita mamahalin? Mga bata, pakinggan niyo ako. Pagpipili kayo ng lalaki na manliligaw sa inyo, tunay na Kristiyano, hindi kayo iiwan, hindi kayo sasaktan. Ikaw lang ang babae sa buhay niya, pag tunay na Kristiyano. Oh, ang dami niyang mga babae rito, nawawala yung mga lalaki. Uwi kayo ha, assignment nyo to. Pa, ma, dad, sweetheart, baby. Sabi na lang to sa aming taga-Malabon. Kayo itong mga lalaki hindi nakikinig, dito kay tunay na Kristiyano. Bakit? Ayaw mo nasaktan. Gusto nyo pinopola kayo. Wow, brother, Brother Levi, pogi-pogi ka ngayon. Ang galing ang ginawa mo. Blessing na blessing ka, nag-donate ka ng 10,000. Mali yun. Amen po ba? Next. At ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't wala maipagmamalaki ang sinuman.
Huwag tayo magmamalaki. Matagal na po ako sa charismatic. 6 na taon, 8 taon, 10 taon. O tanong mo, ano na-convert mo? Wala. O isipin nyo, kung kayo, kunwari, ganun ka na maglakad. O kunwari, ganun ka sa Mount Penguin. O, sabayan ko rin. Parang nyo ba siya? O, isipin nyo, hindi pa kayo pinapatay ng Diyos kasi may mission ka pa. Amen? Ang tanong, ano ba yung mission? Maghanap ng mga tao. Doon mo mapapaya. Pag kayo ba, gusto ng Jollibee? Pag kayo, may mga gamot, pumunta kayo sa Mercury. Pwede nyo ba sabihin sa Mercury, ito po ang ID ko na senior citizens, pwede gamot. Hindi naman ganun eh. Binabayaran yun. Kung ngayon pa lang, narinig mo na ang aking salita, tumagos sa puso't isipan mo, nakaramdam ka ng kirot, sakit. Pues, ito yung huli. Kung makasalanan ka at tinatanggap mo, bayaran mo. Dahil ang kasalanan, binabayaran ka, thank you, demonyo na nagturo niyan. Kunwari, si sister, nagkasala dito. Sis, katasala ko sa'yo, ano? Kasi, kaso ko ng asawa mo, kaya pinayago ko siya saglit. O di sasabi mo sa kanya, oh, okay lang yun, sorry ha. Yung sorry tuloy, ginamit na talagang pambansang awit. No? Ginismus kita. Ginismus mo ako, sakit. Sorry ha. Hindi mo ako binigyan ng pagkain. Sorry ha. Ginawa na ng tao na yun ang pananggalang sa salitang kahinaan. Ang kasalanan ay binabayaran tulad ng pagbili ng pagkain. Gumawa ka ng mabuti upang makita ng Diyos, nagsisisi ka. At ang pagsisisi ay pagpapakita na alam mo kung ano kasalanan mo. Naintindihan niyo po ba yun? Naunawaan niyo? O, next. Niligtas siya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Mula sa Titus 3:5, kayo ka, hinihiling niyo ba yan sa Diyos? Kapagan mo kami, Panginoon. Bakos, yan ito panalangin natin. Pakinggan niyo po ako, mga bata. Pakinggan niyo ako. Lord, tulungan niyo po si Sister Pelly sa kanyang mga kasalanan. Inuutusan mo ng Diyos. Grabe ka. Tapos sasabihin mo, matanda ka ng charismatic. Lord, nakikiusap po kami. Bigyan niyo po ng habag ang aming kapatid ni si Sister Pelly. Ganun din ang tono. Minsan, ama namin. No? Ama namin natin, ganun. Minsan, abang Ginong Maria ninyo. Abang Ginong Maria ng Diyos. Saan ba Maria ng Diyos? Ako yung narinig ko minsan yan. Sinabayan ko gano'n. Luwalhati sa abasa. Hindi nyo talaga natatama. Mairaos lang. Tama po ba yan? Maraming ganun sa simbahan? Naku, lalo yung mga apostolado. Pwede mo, anong grupo mo? Apostolado. E sunod na araw nakita mo, lektor naman siya. E sumunod na mga araw na, hindi na siya lektor. Si WL pala. E ito sinabi, dadating ako si Jesus. Darating na ang lahat ng mga naglilingkod. Suotin ang kanilang uniforme. E 5 grupo mo, patay. Bayang magiliw. O, ito, lektor. Ito naman, o dito naman, basta ko lang, apostolado. Ito naman, si WL. Isipin mo, doon pala kasinungalingan na. Dahil gusto nyo, sikat marami. Amen? Hindi dapat self-entitled. Dapat talaga, yung ginagawa nyo kanina naririnig ko, totoo ninyong pinakikita sa taong bayan. Ang Diyos dapat pinupuri. Sa tagal nyo, ano ang nade-develop? Di ba talaga, ang totoo, ang taong simbahan tayo, hindi natin na-develop yung salitang takot sa Diyos. May natatakot mo sa Diyos dito? Kapag merong tao na natakot sa Diyos,
walang sisimangot. Pinalikawan. Walang sisimangot! Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, ikaw ay kawanis ko. Eh, nakasimangot ka. Nagagalit ka, naiinip ka, nag-iintag ka. Naku, lalo na yan kapag iba-iba nagturo dito siguro. Naranasan niyo na ba yung mga katabi niyo tulog? At sinabi, sino sumasama sa demonyo? Nag-stay, tumayo. Kita yung mga gano'n, mali-mali. Next. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Sa Titus 3:10 ko, makikita niyo na kagad dito, kapag ikay may problema at nasaktan ka sa buhay mo, ikwinento mo, inihayag mo dito, buong puso, doon ma-encounter ang tawag doon, Jesus encounter. Kapag ikaw ay may problema at sugatan, at nalaman mo, karamdaman mo may Diyos, at bigla ang binigyan ng formation, sa ayaw sa gusto mo, magkakaroon ka ng reformation. Sa ayaw sa gusto mo, bigla kang kakausapin ng kaibigan mo. Sis, parang nagbago ka. Ibang dating mo ngayon. Nag-ibang religion ka na ba? Parang nagbago ka. Parang ang datingan mo, born again eh. Parang may nagtanong sa akin kanina doon. Yung mga kasama niya, parang mga ano yung Pastor Kibuloy, no? Yung ano. Oo, yun yung mga okay. So, amen? Naintindihan nyo? Kasi ninyo po, mga kapatid, pati mo yung mga kapatid natin kay Pastor Kibuloy, sa JIL, kay Brother Mike, kung ano pa, ang bilis natin manghusga. Totoo ba See? Pero sabi ng Diyos, mag-ibigan kayo. Kung tayo ang taong simbahan at nasa atin ang iglesia tinayo ng simbahan, bakit sa atin nangunguna ang salita pagkawatak-watak? Hindi pagsunod, hindi pagyakap. Mga kapatid, ang gusto ng Papa sa Roma, tayo ngayon ay magkaroon ng synodality. Maging bukas, pag-uwi ng simbahan, yung traditional na mali, gawin ng makatotohanan. Next. Ang pag-asa mo ay si Jesucristo. Sumunod. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino daw? Kanino daw, mga kapatid? Kay Jesus. Ayan ha. Ibig sabihin, hindi kung kanino man. Hindi sa grupo ni CFCI, sa grupo ni Brother Ding, sa grupo ng simbahan ganito. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay makapapunta. Amen po ba? Ngayon gusto ko ipakita sa inyo, bakit kailangan nyo sumayaw? Buksan natin. Sa Colosas 3:16, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Sino ang hindi kumakanta pag kumakanta ang music ministry nyo? Tapos sasabihin nyo, papasalamat po kay Lord, kaya ako matindi dito. Hindi kayo kumakanta. Pag may sayaw-sayaw dito, hindi kayo sumasayaw. Amen po ba? Now mga kapatid, bago ko po tapusin ang lahat ng ito, dahil ako po ay medyo kapitbahay nyo lang, malabon ng poco, at hindi siya heavy traffic ha. Hindi siya heavy traffic, ito makpo nga, nauna ko dito eh. No? Gusto po namin kayo ay handugan. No? Ayan nyo, sa susunod na balik ko rito, magpo-concert ako rito. Magpo-concert ko rito. Sa susunod na balik ko. At sa susunod na balik ko, kahit na ayaw sa gusto ni Brother Ding, magtutuloy ako sa inyo ng speaker.
Bakit? Dapat makarinig ang mga tao sa lahat sa paligid ng malinaw. Crispy. Amen? Eh kapag ganito yung, diba? Pangit eh. Amen po ba yan? O baka nagdadamdam kayo sa akin, PM niyo ako, salbahe ka, huwag ka na bumalik sa amin. Ha? Ayan. May nagsabi doon eh, gusto niya daw yung aming kardinal, kasi ang tapang niya. Di ba rin kasi sabi niya, gusto ko yung kardinal na bisya, kardinal, ang tapang niya. Ay, totoo po yun. Totoo po yun. Lahat po ng mga alaga ni Kardinal at isa na po si FCI, matapang sa pagsasalita ng katotohanan. Tandaan niyo po yan. Amen? Sa susunod na balik ko rito, magaganda na kayo, ha? Wala na nakasinelas, ha? At o kunyari, maputi na buhok nyo. Kasako ko kayo. Maputi na buhok nyo. Kunyari, si nanay, maputi na buhok. O gusto nyo ba tugtog dito? Kahit natuti na ang buhok mo. Diba? Eh, siyempre, maputi na buhok. Eh, binigyan naman tayo ng technology, diba? May kantina naman itim. Kinain mo para maging bata pa rin. Huwag mo na ipakita. Matanda na ako. Magaganyan pa ba ako? Hindi na ako lalandi. Matanda, sino pa iibig sa akin? Oh. Amen? Kailangan pagharap kay Lord. Sabi ni Brother Mark, parang 18 years old. Mag-Johnson & Johnson, powder. Baby cologne. Huwag lang yung mga amoy ng sampagitan. Huwag mo na yun. Baby cologne. O, di ba? Amen po ba yun? Kapag binigyan ulit ako ng invitasyon ni Brother King, nako, yun ang unang-una kong patatanda rito, tatanungin ko yung mga kasama ko. Dapat amoy baby cologne. Ha? Yun dapat. Amen? Okay. Mga kapatid, gusto ko talaga, dinitindan ba kayo? Naramdaman niyo si Lord? Ngayon pa lang, nililigtas na kayo ni Lord. Amen? Pwede bang pasasayawin po kayo? Pwede ba yun? Halika nga dito mga singer ko. Dito sa ko dating ha. Pagka, hindi totoo po yun. Kapag po kasi talaga ako yung nagtotoo, dala ko talaga tatlong sasakyan. Ako yung nagtotoo. No, ganun po talaga ako. Minsan pa ako nagtotoo. Tapos yung mga dala kong gamit, o tingin na to, parang may ilagay-laki. Amen po ba yun? Ayan ha. Ayan, o sige. Oh, mukha lang po silang Muslim, pero hindi po sila Muslim. No? Mga nagbabang buhay po yan. Iba, nagtitinda ng sigarilyo, isa naman dyan, arik sa trabaho. No? Ayan. O dito kayo. Okay, dyan ako lang dito, talo ako dito. O yung dancer ko, yung mga anak ko. LDN. Si LDN dito. Ayan. Alam niyo yung panganay kong anak ay seminarista. 5 lang po ang aking anak, pero lahat po ito anak ko ito. Ayan, mga anak ko yan. Yan ang tinuturo ko sa kanila. Sumayaw kayo kay Lord. Alam ni Lord ang bukas na kailangan ninyo. Mga bata, ready? Okay? Yan. Buhay ng Kristiyano. Pulong tayo. Baka ako bida rito, ha? Pinaalala ko lang sa inyo, ako bida rito, ha? Kasi yan, napulong kayo mga napulong. Yan. Pulong natin ito. Yan. Yan. Yan ang gusto ko, sumayaw tayo. Sino po may sakit dito? Sino may sakit? Hindi na karamdaman. Meron ba? Meron ba? Gusto ko sabihin sa inyo, alam nyo, kaya gusto ni Brother Lee, nandito ako. Marami pong sa amin sa CFCA na pinadala ng mga may breast cancer, naputukan ng ugat. Itong ginagawa ko, hindi ito. Nung pinasa
sa'yo kung may breast cancer, after 2 weeks, nagpa-check up sa MCU. Wala nang breast cancer, Lisa. Siyempre, sa hawakan ko yung noo ninyo at itulak ko kayo para tumumba. Diba? Oh.